Dali girl, mag-tiktok na ta. TikTok, kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, uy? Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Din imong mapati ang nagkadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya ron masulbad ang mga problema sa katawhan labi na sa pagpanguma. Busa, aw hagas sabag imong mga higala nga mag-tiktok na ta. Aniana ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. Tech Talk. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. Tech Talk. Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natag. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Tech Talk. nagkalain. Curious ka ba sa tanang butang? Yes, good afternoon. Good afternoon mga suki na tong tigpaminaw dinhi sa atong 104.7 FM ug yun man sa atong Facebook page live. Sa Ani ataron sa atong tulumanon Tech Talk matag adlong Lunes hangtod sa Biyernes alas 3 ang tagna sa hapon kutob alas 4. O teknolohiya. Uban nato karong hapunan mga higala ang atong mga guest gikan sa VSU, Visayas State University, pinagi sa atong kauban sa buhat sa DYDC. Atong mapaabot karon mga higala ang pagahisgutan nga mga kalambuan ilabi na sa natad sa atong panginabuhian. Yes, dunay pagahisgutan mga higala ang ato nga mga TikTok. ang mga batid niini, ang mga nakasabot niini ug ang mga hanas sa maong nga mga kalambuan. So standby ta karong taon-taon ato nang makauban ang atong kauban sa buhat dito sa Baybay City sa Visayas State University. Mag-TikTok na ta. Tech Talk. Yes, atong kauban karon si ang umaabot abogada sa katawhan ta si ang gwapang si Mikay Goncora. Miss Mikay. Yes, Ma'am Jem. Good afternoon. Maadjong hapon, Ma'am, no? So, oo, mag-uban-uban na sabta karon Ma'am, nining atong tulumanon Tech Talk matag alas 3, kutob alas 4. Atod ganin yung mga higala sa Radyo Pilipinas Sugod og DYDC FM. Okay, so sa makausap pa, maadjong hapon sa tumasuking tigpaminaw diha sa probinsya sa Southern Leyte. Ingon man, diri sa Baybay City Leyte sa atong tunghaan Visayas State University sa atong Faculty of Veterinary Medicine. Yes, good afternoon, majung hapon, og sa kinatibuk ang puwersa no sa VSU, sa kinatibuk ang academic community, sa atong mga proud Viscans og sa tanang nagpaminaw nato karon no sa mga baybayanon og sa bisan asang nadapit na abot ang atong pagsibya sa mga nagpaminaw via 104.7 or mga higala sa mga nagpaminaw sa tong or nagtanaw sa tong live. We are live no sa Radyo Pilipinas Sugod og VSU DYDC 104.7 FM nga Facebook page. Oo, Ma'am Gemma ni kapunon. Ado na tayo interesting topic. But before na nato isibya no sala sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Valia Gonzalo, kini si Micaela Goncora live gikan sa VSU Visca Baybay City Leyte. Ma'am Gems, tining kahaponon atong hisgutan daay kang kabahin sa anthrax. So, kung atong paminawon siya, more technical gyud siya, no? So, ato ning idigdig per later on kung unsa man di ay ni. No? So, kini ubos sa tema. Oo, nga One Health, pagpanalipod sa atong mga kayupan ug sa atong komunidad, nga inisyatiba nga gihimo sa 5th year veterinary medicine students. Ubos ni sa ilang subject, Ma'am Gem, no? Nga VPBH 103, Zoonosis EIDs and One Health nga gipangunahan sa ilang advisor or professor si Dr. Lotis Balala. Okay, so yes, ato nang hisgutan
ang naasoy nga topic. But before that, ato sa di ay nga i-welcome og atong ipaila-ila sa atong mga suking tigbaminaw ang atong speakers or bisita, VetMed students sa VSU, no. Atong abiyabihon madyong hapon kaninyo Miss Losha Renzel B and Miss Puebla Fatima C. Maghapon. Yes, no? So, pwede natin ipadul gamay sa microphone para mas mabati, yun, no? Loud and clear sa atong mga suking tigpaminaw. Okay, so, Ma'am Jem, ato ng pagasugdan, oo, kining usa ka sakit, no, nga nagpabiling problema, matawag na to nga problema, no, sa veterinary and public health kin gitawag nga anthrax. So atong kauban karon ang 5th year vetmed students ang gikaingon pa kaganiha aron mutabang kanato sa pagpasabot kung unsa man kini nga sakit, unsa ang mga risgo niini ug unsa ang mga pamaagi nga dapat natong buhaton para malikayan kini. Okay, so humayngod ko tag sakit sa hayop, daghan man jud na, di ba, Miss Renzel and Fatima, daghan man jud na. So atong sayran kining gitawag nga anthrax kung unsa man di ay ni. Okay, sa maayong hapon. So sa pagsugod, ang anthrax kay usa ka highly fatal zoonotic nga disease. Buot pasabot nga highly fatal, makamatay, zoonotic, makatakod sa mga tao. So gikan sa hayop padung sa tao. Unya, ang characteristic ani or feature ani nga bacterium kay rod shape, mura siya oblong. Unya, mo thrive or mo mabuhi siya sa weakly acidic to alkalinic na yuta. So, mo na siya. Naka-i-add, Miss Renzel? Wala na, miss. Okay. So, mo din na siya mga higala, no? Mo din na ang ginatawag nga sakit nga anthrax. Okay, so, why is it nga gina-consider man ni siya nung health concern or both an animal and a public health concern? Makonsider na to ni siya nga both animal and public health concern kay. Aside sa delikado kayo ni siya, paspas pod ang pag-transmit ani niya. So, ang ato mga animals ani, makakuha ni siya sa mga spores. Makasakit sila kung makakuha sila spores, pinaagi sa pagkaon nila sa pag-graze nila sa sagbot. Kay duol man sa yuta, so makontaminate ang ilahang gigraze. Unya, kung kato nga mga animals is masakit sila, unya, mukalitra sila og kamatay. And then, dili na magsugod ang atong public health concern. Kay kasagaran if, di ba, og mamatyan og kanang mananap ang isa ka farmer kay di ba murag sayang kaayo kay mahal baya ang usa ka kabaw, pananglitan kabaw. Mahal kayo ang isa ka kabaw, so sayang kaayo mo na ang ilahang way para masagop nila to para wala sila economic loss, ilahan na lang ihawon. Unya dira ta maproblema kay kung atong ihawon ang usa ka mananap nga naay sakit nga anthrax, pwede pud ta makakuha sa anthrax. Kay pinaagi sa ato siyang lutoon. So, ma-expose ta sa pathogen. Pwede through direct contact with our open wounds, pwede sad ma-inhale na to ang spores. Or inigkaluto na, pwede pud siya sakit na to if gikaon na siya. So, dili di siya mamatay bisan og lutuon? Mamatay siya bisag lutoon. Ang mga raw or undercooked ra nga meat ang maka-affect na to. So, delikado gyud ni nga mao nga sakit, no? So, mo siyang considered both an animal and public health concern kay mo transmit de siya ngadto sa usa ka tawo. Katong example ni Renzel, no, nga isa ka kaba once nga natakdan ani nga kuano nga sakit. So, Ma'am Jem, basin na doon ka pangutana diha kung ibalik sa diha ni mo, no? Okay, good afternoon sa itong duha ka mga VetMed students, no? Kining, ato lang i-clarify nga kining anthrax, sahi po ni sa African swine fever, no? Kay pariharam na sila mga sakit sa hayop. So, dunay kalainan jud ani, ma'am. Naay kalahian jud kay ang African swine fever is primarily sakit ni siya sa mga baboy. Ang kaning anthrax kay primarily sakit ni siya sa mga
ruminants like cattle, mga baka, kabaw, mga kanding, mga sheep. Ug usapod ang anthrax kay ang cause ana niya kay bacterium ug ang sa ASF or African swine fever kay sa virus. Virus, oo. So, unsa may atong kuan ani nga kanang unsa may makita nato nga natapta na ang ato nga mga kahayupan ani nga mao nga kani nga sakit mao nga kini virus. Kaning sa Bacillus anthracis. Murag unsay common nga mga simptomas, ma'am? Simptomas. Symptoms. So ang clinical signs ang sa ato ang ruminants or katong kabaw ug baka kay naa sila'y gitawag nga per acute na clinical sign, meaning kasagaran ani nila mamatay sud sa usahang to duha ka oras. So wala gyud na sila'y hapit dili na makita ang ilahang mga clinical signs. In anak kapaspas mo nang gitawag siya highly fatal. So mo to siya ang usa pa na ang iyang dugo kung mamatay ni nga hayop kaning kabaw ug baka kay itom ug dili muklat, meaning dili mo tibugol ang dugo ani niya. Nya mugawas na siya nga dugo ngadto sa iyang ilang ilong, mata, sa tanan buho sa lawas sa hayop. Unya usa pa gawas ana kay dili sila mugahi, gitawag to nga rigor mortis, wala sila ingon ana tungod sa toxins nga giproduce ani na bacterium. Okay, so ang kini siya Miss Roncel and Miss Fatima kini nga maong matang sa may sakit no sa ato nga mga dagkong mga kahayupan. So dili jud is advisable nga ihawon ang ato nga mga kahayupan like kabaw kay kini rabang kabaw sus labi nang lami ara maning kabaw ug sabaw init-init no. Unya daghan ra ba na diha ini kuan nga baligjag sila ko aris kuan kay na may kanang lami lagi na sila lami no labi na kanang ilang mga buto-buto. So mata kahibaw niya na so at advisean jud nga dili jud ipakuan dili jud ipaihaw. Yes, ma'am. Kay ang bacteria manggod kaning Bacillus anthracis kay naa siya two forms. Na siya vegetative form o spore form. Kaning vegetative form mao ni siya ang nasa sulod sa imong mananap sa kabaw. The once mamatay na ni ang kabaw, so if abrihan nimo ang kabaw, ma-expose tong vegetative cells to oxygen, mahimo silang spores. So kani ang spores man ang delikado para sa animals o para sa mga tao. So manang dili gyud advisable nga abrihan ang mananap nga namatay gumikan sa anthrax. Basig malanhap, no? Nya ma-expose sad imong skin, ma'am. Unsa ka delikado gyud no nga once nga mataptan kaniini? Like eventually or kung tawot for example unsa may pamation pud no? And then kung unsay simptomas kung ganihan ang hisguta simptomas sa hayop unsa man poy simptomas kung usa ka tawo infected na niini. Okay, tagaan na tog usa ka example katong nahitabo sa Santo Niño, Cagayan atong March 2024 wherein naatoy kaso sa anthrax didto. Ang amahan og anak na taptan og anthrax. So ang ilang gibuhat kay namatay ang ilang kabaw. Unya pagkamatay atong ilang kabaw kay lagi sayang man, gasto dako kay nga gasto, dako nga pagkawa sa financial. So mo to giihaw nila ang kabaw og gikaon. So mo to ang ilang gireklamo ato kay sakit ilang tiyan. So ang anthrax naa siya tulo ka forms sa humans or sa atong mga tao. Mo ni ang pulmonary, gastrointestinal ug cutaneous. So first kay ang cutaneous. Ang cutaneous makuha na sa mga tao kung ang ilahang kamot katong direct contact, for example sa kamot naa sila'y samad, magunitan to nilang spores gikan sa karne sa kabaw nga nay anthrax, automatic na siya na siya makakuha na sila cutaneous form sa anthrax. Ikaduha kay katong gastrointestinal, katong pagkaon nila sa karne sa kabaw nga nay anthrax, mo to magka abdominal pain, vomiting, mo to sila ug usahay in severe na cases kay mag bloody diarrhea. And then ang katong ikatulo kay pulmonary, mo to siyang nato siya hemorrhage katong pagdugo. So mana sila ang kanang tulo ka form sa anthrax na makita nimo sa tao. Mo nang bisag dili lang sa kaso sa anthrax, kung mamatay gani ang hayop, dili gidiscourage gud na nga kaunon or isalvage pa na nga kanang karne. Kay wala ta kahibaw aside sa anthrax na apatay makuha nga lain nga sakit ana.
Correct. Okay. So ang career ani nga maong sakit ma'am, mga virus. Ang main carrier ani nga sakit ma'am is dili animal ang soil. Meaning nani siya permente sa soil, wala ta kahibaw lang. Oh. Kay kani siya nga spores is very very persistent ni siya sa environment. Maka-survive ni siya og mga floods, mga high temperatures, and it can survive for mga dugay kaayo gyud nga time kung maghisgot ta og dugay mo abot og mga pila ka dekada. Oo. Basin dili po ni si Jama kuan ma'am. Dili tali ni maluto og ganang kada bang og atong initon o dungagon or whatever no kay kuan man ngano masakit man ang tao kung dili siya mamatay. Ay og kanang natarong na og luto ma'am, mas maayo hinuon kay dili na siya makasakit sa tao, pero kung giluto man gud nimo ang mananap ma'am nga naay anthrax kay during preparation sa pagkaon, like wala pa giluto, ang katong galuto ato exposed siya sa pathogen, so na siya possibility nga makakuha sa anthrax. Ijang malanhap no. So di O ra pwede po magkita. naay samad sa iyahang kamot ma'am during naghiwa-hiwa siya, nag-slice siya sa karne, madung sa iyahang samad, pinakagamay nga samad ma'am, kung magstorya tag pinakagamay, kanang pareha og pinaakan og mga insekto, kanang mga lamok, pwede siya makasud ana nga samad ma'am. Jesus, mura po din ni COVID, no? Mura po, arkakulba ba po din ini? Unja, unsa may kuan ani, kung ang tao nga mataptan ni ana, unsa kailang buhaton? Kay ang uban ra bang once kay katong mura na sila kun adi na may makuan ani kay humana bitaw migi katong sa katubang sa virus no katong sa COVID na naman ta humana man ta atong gipang injikan, so makaingon ta nga bisan unsa nga mga virus na makadot pero lahi man ni siya no. So, ang question ma'am kay katong sa tambal, ay Unsa man? available na tambal para aning anthrax. Ang usa ana kay pero before ta maghisgot og tambal, ang unag yung buhaton kay mungadto gyud ta sa professionals, sa atong mga doctors, kay para makita gyud og anthrax ba gyud ni ug mao ba gyud ni nga sakit, kay tungod pod sa AMR atong gitawag nga antimicrobial resistance. So mas maayo nga mobisita gyud ta sa atong mga doktor. So sa among research ug sa among discussions kay ang tambal sa anthrax usa ana kay ang penicillin o doxycycline sa humans. And then naapod tay available na mga vaccines para ana. So mato siya ma'am. Both sa humans o animals na ata ana. Vaccine. Ug kini penicillin kana man kuan ma-consider man na siya nga kuano antibiotics, other antibiotics okay ra. Mato siyang doxycycline. So mo na siya ang duha nga pwede mahatag, pero mas maayo nga Mapacheck up nobisita gyud ta sa ato ang mga doctors kay para makaibaw tag anthrax ba gyud kahani or lain na rason. So mo na siya. So kuan pod kanang ang tawo nga mataptan niini ma'am ang ato ibalik no ang mga sintomas apilan ng paghilanat. Paghilanat, Kalibang. pagsuka, pagsakit sa tiyan, malibang og dugo. Usa lang na sa mga pwede nga mahitabo sa tao, nasa tigitawag sa katong cutaneous nga form, katong scar, katong sige Miss Edsel, Katong ang una magud anang cutaneous form kay muburot siya, dili siya sakit pero katol niya. Mahimo siyang murag magtubig, blisters, and then mahimo siyang ulceration, mura siya og maitom. Okay, so so, kadyo familiar ning anthrax nato, madyo ning atong gisgutan. yes. Okay, Miss Mikay. Kanang lakbitan ako gamay Ma'am Jeb no kay naghisgot naman ta kung giunsa pag kada bitong unsa man simptomas nga mataptan ang usa ka tawo no. So pwede ka to mag-prepare pa lang siya kung giihaw manggali ang usa ka hayop nga di ay infected sa kining anthrax. Kining na ay sa hayop nga case. Unsa man kaha ang rason o unsa mga pamaagi nga mataptan sila ani nga sakit, di ba kay sa yuta man no, and then ang atong kabaw for example kaon man na sila sa sagbot nga nasa ground, of course. Diha ba nga pamaagi nga ma-transmit ang kini nga bacteria? Yes, ma'am. Kaning anthrax Or napay laing pamaagi nga pwede po nato i-appeal og hisgot? Yes, Miss Renzel. ang kaning anthrax kay pinaagi ra jud sa
kuha na to sa spores gikan sa soil kay wala man gud ni siya documented nga animal to animal transmission, meaning dili ni siya makatakod sa ubang animals gikan sa usa ka animal. Same sad sa humans, wala sad documented nga human to human transmission. So ang kining so dili siya murag COVID no nga mo transfer kung ikaw na ano ka nasakit ka ni then kay it's a virus man di ay kani bacteria man day no. Okay, gets na. And then kini pong sa hayop kung nasakit ang usa ka hayop ani mao to ang mga simptomas nga naisgutan kaganiha, and then unsa may angay buhaton or once nga naa nani nga mga simptomas unsa man puy angay buhaton sa owner? So, ano siya? Kung naanay makita, kung namatay sa anthrax ang usa ka hayop, ginadili, usa sa protocol ana, ginadili gyud ang pag-ihaw or ang pag-salvage ana nga hayop. Dili na nato tiwason, di na nato mukaon tag mga double meat or mobaligyag double meat, ginadili gyud na. So ang unang buhaton ana, ang ikaduhang buhaton ana kay ang pag-incinerate or ang pagsunog sa patay nga lawas sa kabaw or sa hayop nga naay anthrax. Sunugon gyud na siya. Ikaduha kung Kung wala wala madaog katong tambal. wala ang anthrax sa kabaw o baka kay paspas gid kaayo sud sa usa ka duha ka oras pwede Okay, mamatay okay. ang hayop ana. So kung wala na gani, kung patay na gani ang hayop ana nya gidudahan nga anthrax na, sunugon gyud na lahos. Ug di man gani madaog sunog, ang ikaduha nga pwede nga pamaagi kay ang paglubong ana. So ang kalawmon sa paglubong is 2 meters or 2 ka metro nga kalawm. Pero mas gipili mas gi-prefer jud ang Sunugon. pagsunog or pag-incinerate. Pero sa ato amang kuan diri kay maglisod magud ta og sunog, so ilubong na lang. Man ang second option. Nugon, No, so dapat- aslo na lamang inasal. Pwede ginasal nga baka, inasal nga kabaw. Uso man ang inasal nga kuan, inasal nga baka. Oo. Okay. And then, muad ko gamay, Ma'am Jem, Ma'am, no? Ang kining ang juta ba nga naaani nga bacteria, unsay, nabay matawag na to nga mga sinyalis? Para ma-aware po ang usa ka owner, or wala ra gyud, wala, di gyud na to Imayuhan. masabtan. Oo, nga di ay naana day Anthrax. katong sa to nga bacteria, bacillus. Oo, ang isa ka kuan, ang isa ka juta or luna diha gitugway ang usa ka kabaw, for example. Dili gyud nimo masabtan ma'am if naabay anthrax spores ang kana nga yuta kay pareha ra jud na sila og porma ma'am. Pero depende man gud na sa yuta if ang iyahang pH kay ang anthrax spores mo thrive siya sa mga alkaline nga soil. So mag-need pa kung bagang i-soil analysis pa. Asay diha masabtan, usa masabtan. I mean, Yes ma'am, pero dili pasabot nga alkaline ang yuta, meaning naa na siya spores, dili pa din nga. because daghan pag yun nga factors nga dapat i-consider, no. So unsa may mga angay buhaton sa usa ka farm owner sa usa ka owner sa hayop para masiguro ni nga luwas ang ijahang hayop. Ana nga lugar, di ba Ma'am Jem, no? Kay sa ato ba dya ang practice is itugway ra nato bisag asa. Basta nay sagbot, itugway ra jud nato. Mao jud na ang practice sa mga farmers. So, diri mo sud ang importante nga role or responsibilidad sa veterinary medicine o sa city vet office, apil ang DA. Kay sila man ang mag-monitor kung naunsa na dinha ug unsa ang klase sa yuta ug nabay reporting ana nga cases. So, nganha mo sud ang unsa ka importante ang ilahang responsibilidad ana. So, Yes, Ma'am Jem. Okay, so sa pagkakaroon sa inyong pag-monitor ani Miss Roncel and Fatima, daghan na ba ang mga ato nga mga mananap nga nataptan niini nga mao nga virus? Dili ma'am. Ano pero virus? Ani nga kani nga mao nga kini nga bacteria, kini anthrax. Sakit. Gamay raman ang mga animals nga nataptan ani ma'am, pero dili lang pud ta magampo nga madaghan kay delikado man gud ni siya nga. bitaw kay Kuan.
ang atong kadlukan ani kay naara man lagi sa murag naara ba sa juta ba naguban-uban man ta kahibaw ni anak naa ba si Ja. And then ang ato sakto tong ingong mismi kay nga ang ato itugway raman lagi ning ato nga mga kanang mga baka, mga kabaw ana. So unsa kay mga remedies ani nga ang adyang buhaton? Pwede ba nata diha magdaob-daob ta diha sa atong palibot? Unsa kaha? Kuan ma, mga tumabuhat ra jud is kanang kung naa gani mamatay nga animal, i-report jud na nato sa mga sa DA, sa mga public health authorities kay if ma-identify na nila nga anthrax case, so kuan na sila i-quarantine na nila nga lugar tapos dili na nila pabutangan og animals. Like for how many months, weeks or months nga dili pwede? Wala siya specified, wala siya specific na months na require. Ang importante ana kay ma-contain to nila nga area nga dili na mukatag to nga mukatag ni nga sakit. So siya ma'am. And then katong usa sa mga pamaagit na natong nahisgutan isunugon ang katong napatay nga hayop aron dili na mo kalat ang maong bakterya. And then kung nasunog na makaingon, di ba? Are there any pamaagi nga makaingon ta nga para totally wala gajud kana nga bakterya, like aside sa sunugon nato, di ba di man nato pasudlan usa didto? And then para masiguro gajud nga nawa na to nga bakterya, unsa pa may lain nga mga pamaagi kaha? Mag-disinfection sa area, ma'am. I-disinfect ang mao nga area nga diin didto namatay ang usa ka kabaw or ruminant, for example. And then i-quarantine ikwanto nga area nga dili sa sudlan sa og hayop, no. And then kana nga pamaagi malikayan nato nga naay recurrence or naay kining malikayan nato ang kining mao nga sakit. Sakto ba Miss Rancel and Fatima? Okay, so atong oras Ma'am Jem alas 3:32, base na pa mo'y dugang mga pangutana before dugang mga impormasyon nga need ninyo ibutyag sa atong mga suking tigpaminaw kay lagi diha sa Southern Leyte Ma'am Jem bisan dira sa Leyte mo man jud ni usa sa panginabuhian sa atong mga mag-uuma ang kining magbuhi og kabaw, magbuhi og baka, kanding ug uban pa nga mga ruminants. Bisan pag naanano mga tractor pero kasagaran na adjay mga buhi, na adjay ning mga baka. Correct. Labi na ning kabaw. Okay. Labi na kay mahal ang kabaw karon, no? So mahal gud ang palit, tag-abot 60 to 80 o sa pa na nga kuan, mahal kaadyo. So dapat nga kahibaw ta unsa ang atong buhaton para masiguro nga luwas ang atong hayop. Yes, any other information nga you would like to add before ta mag-break, commercial break? Maura siguro to kung unsa ka importante ang reporting or ang pag-report nato kung natay mabantayan nga nakalit magkamatay ning kabawa, importante gyud na i-report gyud dayon na aron dili na mas mo lagana pa nga sakit or mo spread pa nga sakit sa tao o pati na sa hayop. So hey there, ready? Okay. So, Ma'am Gemma, mag-kuhan siguro sa commercial break before ta magpadayon sa tong topic o diskusyon karong kapunon ang kabahin sa anthrax og kahuman niya na atong mabati ang lain na usab nga impormasyon kalabot sa naasoy nga topic ug atong makauban ang lain na usab nga VetMed student human niining atong pahinumdom. Hey there, ready for an explainer that could literally save your livestock and your life? Picture this, a dangerous, invisible intruder lurking in your very own dirt for decades. Scary, right? Meet the villain, anthrax. It's caused by Bacillus anthracis, a zoonotic bug, jumping from animals to us. But here's the thing. Unlike a common cold, you can't catch it just by standing near someone. So how exactly does it strike? There are 3 specific routes of attack you've got to know. First up is cutaneous. This happens if infected animal products like wool get into an open cut. Second is gastrointestinal. Never, ever risk eating undercooked meat from a sick animal. It's just not worth it. Third, and by far the most dangerous, is inhalation. Literally breathing microscopic spores right out of the air. Okay, so what are the warning signs? Spotting these early is your absolute best defense.
Watch for a painless black sore on your skin or sudden severe stomach pain if you ingested it. If inhaled, it totally mimics a common cold at first, then rapidly escalates to severe breathing issues. Listen closely, folks. Catching these symptoms early is quite literally the difference between life and death. The fantastic news? It is highly treatable with standard antibiotics, but you've got to act incredibly fast. Ready to protect your livelihood? Here is your foolproof 3-step community defense plan. Step 1. Vaccinate your livestock. Honestly, this is the single best way to break the infection cycle. Step 2. Always gear up with protective gloves and masks when handling sick animals or carcasses. Step 3 is the most critical rule for your everyday safety. Report it and do not touch. Sudden death, dark blood oozing, stop right there. 0 necropsies. Back away and call your vet immediately. I really want you to remember this. We are the guardians of our own health and the health of our animals. It's so true. This whole thing isn't just about individual safety. It's a powerful, community-focused call to action. By staying informed about Bacillus anthracis, by keeping a sharp eye out for the signs, and by strictly applying these preventative steps on the farm, you are actively maintaining a shield over your entire community. Which leaves us with one final, really important question. Are you prepared to protect your community's shield? Because awareness truly does save lives. It keeps our farms operating safely, and it ensures our families stay healthy. Welcome to This Explainer. Let's dive right into the ultimate recipe for a biological outbreak, the triad of trouble. Ever wonder what exact crazy combination of elements has to perfectly align to spark a dangerous infection? It literally takes 3 things: an agent, a host, and the environment, working in perfect, deadly harmony. Meet the first character in our twisted story, the malicious agent itself, Bacillus anthracis. This spore-forming bacterium is tougher than old boots. Honestly, without this villain, there's absolutely no disease. Next up in the infection cycle, the victim, or the host. Basically, who actually gets sick. Grazing animals like cows and sheep are the primary targets, but humans can totally become accidental hosts too. We've got our villain and victim. Now, we need the perfect environmental venue, the where. Anthrax loves alkaline soil, and crazy weather shifts, like heavy rain after a drought, force buried spores upward. So here's the climax. What happens when this villain, the victim, and the perfect venue finally collide? Spores surface, the environment is perfect, a vulnerable animal grazes, and bam! You get an explosive anthrax outbreak. But hey, we can stop this. Let's see how scientists successfully break up this dangerous little party. The brilliant fix, just break one side. You can vaccinate the hosts or hit the agent with antibiotics. It's just like the catchy saying goes, stay safe, stay smart, and keep that triangle apart. Yes, so ato oras, alas 3:38, nagpaminaw gapon kamo ning atong CBN ang DYD sa FM, ingon man, diha po no sa Radyo Pilipinas Sugod, sa Sugod Southern Leyte. Paday ng atong topic karon kalabot sa anthrax, din ning atong tulumanon na Tech Talk, katud kaninyo sa RP Sugod o DYD FM. Sa bakaw sa mga higala, maayong hapon kanimo Ma'am Jem, and of course sa atong mga bisita karon, mga vet med students, nga atong kauban si Renzel and si Salim, no? I prefer to call you Salim kay mas sayon siya i-pronounce na. Okay, so maayong hapon once again. Mayong hapon. Good afternoon, ma'am. Yes, madyong hapon sa itong bag-o nato nga lain na po ni nga to nga guest this afternoon, no, si Jennifer or Salim? Yes, Jennifer. Okay, so ang at gagarihan Ma'am Jem na atong gisgutan ang unsa ang anthrax nga sakit, o disa kini makuha, unsaon ang pag transmit ni ini, and then unsa mga senyales, unsa mga simptomas, no, nga masinati sa usa ka hayop or usa ka tawo nga infected na ani nga bacteria, no, ug unsa po'y mga angay buhaton, oo, para malikayan or para masugpo ang kining mao nga sakit. So karong gaponon Ma'am Jem, sa atong pagpadayon natong hisgutan na pod og ang kalabot sa sitwasyon sa Pilipinas, niining ko kining anthrax. Unsa ang pwede ba ta makahatag no of figures or data coming from the PSA kung unsa ang sitwasyon sa Pilipinas kalabot niining maong sakit? So dili sa Pilipinas, ma'am, may mabutang nga gamay pa ang atong cases sa anthrax. Pero ang kani siya is ginatawag nga localized nga
panghitabo. So dito rin ni siya sa mga places nga na alkaline soil. Ug dito sa mga lugar natay mga ginagmay nga cases aning anthrax. Dinhi sa Leyte, sa pagkakaron wala tay kumpirmado nga report sa outbreak sa anthrax. Apan tungod kay daghan kitag kabaw o baka sa probinsya, kinahanglan kitang magbinantayon. Ang anthrax usa ka soil-borne disease ug ang atong palibot nga sigig ulan o daghang umahan na kinahanglan og magkanunayon nga pagmonitor. So specific nga though dili pag siya simbako lamang pud no sa Pilipinas, wala tay specific nga figure kung pila nagkilagit ka kaso. In case lang naa. Wala. Pero sa pagkakaron wala pag yun. Kuan laman makaingon laman ta nga dili pag yun siya ingon ka nga murag ning kaylap gyud no dinhi sa atong nasod and even sa Leyte. Pero katong mga dapit nga na mention ka ganihan nimo Miss Renzel katong example or si Fatima Bato sa asa to nga lugar Sa Cagayan ug sa Abra. so ang ila ding soil didto as naara na sa weakly acidic to alkalinic. So mas mabuhi ang spores sa anthrax sa neutral nga pH hangtod sa alkaline na soil. Inan siya nga. so posible nga ang Cagayan ihunani ang ilang Yes. juta no so maong dunay natala na record nga kaso didto kalabot tining anthrax. Ma'am Jem. Oh, yes. Okay. So, sa pagkakaroon ani Miss Mikay, mas madyo siguro nga sige-sige ang information na dissemination ani no kay daghan jud way makahibaw ni ini. Daghan ang wa makasabot ini labi na jud ang mga tag-ija sa mga kining kahayupan. Unya kining kahibaw ta kabaw, kining baka, even kabayo, magamit ba dyan ni nga kapanginabuhian sa ato nga mga farmers, especially katong tuwa sa lagyo nga mga dapit pagda sila mga produkto diri sa atong kining sa ubos nga bahin. So lisod na og mataptan sila ni kay di pa man kadto familiar ang ato nga mga farmers niini. So unsa may ginabuhat karon diha sa ato nga mga kini mga kadagkuan ka niini ninyo diha ma? So ideally ani ang atong Faculty of Veterinary Medicine mag-coordinate ni siya sa mga opisina sa medisina sa tao para mapalaganap din nga impormasyon regarding sa anthrax. Tungod kay gamay ra ang atong kaso diri sa Pilipinas, lisod siya pag palaganap sa impormasyon munang mas maayo nga atong siyang pagkakanunayon. So mas maayo nga naay kooperasyon sa DOH, sa veterinary medicine o pati na sa DA. Mas maayo nga naa siya kooperasyon na maka-disseminate or makahatag tag impormasyon ngadto sa mga tao labi na sa katong mga apektado gyud nga lugar. Kay sige kayon palagi Ma'am Jen, prevention is better than cure. Para malikayan ang mga losses nga lagi kapila na gyud gibalik-balik no nga usa sa mga gikuhaan o source of income or panginabuhian ang kining gitawag nato nga mga ruminants nga mo po iksagad no nga mataptan ani nga bacteria. So para malikayan nato ang mga losses dapat kita dapat mapasabot no sa hingtungdan nga mga ahensya sa gobyerno ngadto sa mga mag-uuma ang unsay dapat buhaton ug unsa man kini nga sakit, unsay dapat buhaton para malikayan kini and other relevant nga mga impormasyon. And para pud Ma'am Jem no kay kita lagi di asa Southern Leyte taga Southern Leyte mapug ko hilig badya gajud ta mukaon og kining na ay kabaw and then dapat mga practices sa mga dili gud nung tanan no pero nay mga practices sa katawhan nga kining bisan lagi og patay na masayang pamanta. So ato kuanon pa jud kanang naay kana bitong daginuton. Yes, that's the Bisaya kuan. Daginuton pagajud bisan og kanang nay napatay na kay sayangan lagi. Which is ba na dita kahibaw kami yung bita na sila diha sa merkado nga. Uy, tanaw ni nato basin og double dead na ni. Kana dya ibaligja nag-appeal kay kuan lagi kanang aron lagi pud makaginansya unsa sayang og ilubong ra ang uban pud anak kay kun ilubong ra makahibaw pud ang uban nga mga tawo nga gilubong uy ila pud ang kubkubon kubkubon gihapon karnihon gihapon tinud-anay wala mas maadyo tingali kun sunugon sunugon okay no so
since gamay ng tag-oras, so unsa mga pamaagi murag matawag tong most effective nga mga pamaagi para malikayan, no? Kay kaganiha kung naa na ang atong maghihatag ganiha nga mga pamaagi kay kung naa na gyud ang bakterya, nataptan na, so para ma-contain so atong sunugon or ilubong. Pero unsay mga most effective ways nga para malikayan, oo, and maprotektahan na atong livestock niini nga mao nga bakterya. So, ang pinaka-importante nga pwede natong mahimo aron malikayan kini nga mga sakit is ang pagbakuna sa atong mga kahayupan. Ang pagbakuna sa atong mga kahayupan usa kini sa kanang mga para dili gid kini mahitabo nga sakit kay mas maayo man nga kita prevent kaysa ang atong himuon is magatambal ta ani nga sakit. Kini na pod Ma'am Jem, Yes. dinhi na pod mo sud na pod ang problema kani pagpabakuna. Kay sa ato mga kayupan kay murag wa gajud na uso siguro no sa ato, di ba kasagaran ang kini pagpabakuna sa atong mga ruminants. Kasagaran bakuna diri sa baboy. Pero katagsara ko naka or wa gali ko nakabalino sa amo nga dunay bakuna pod nga para sa atong mga ruminants. Asa man sila makaduol ma'am kuno galing nga atong mga farmers nga naminaw karon interesado nga maka-avail ni ini no nga uy pwede man day bakunahan ang atong kabaw, baka, guban pa para makalikay sa mga sakit. Asa ka sila pwede nga mo approach sa ilang LGU baka or sa baka para maka-avail ni ini. Ang kini nga mga bakuna man pwede ta mag-inquire ani sa mga opisina sa Department of Agriculture natay mga kanang sa atong mga munisipyo nga level nga mga opisina pwede ta dito first mo inquire. So ako lang untang ipuno nga ang pagbakuna sa mga kabaw ug baka ginabuhat sa mga gitawag nga high risks area, meaning kadtong mga naay type sa soil nga katong gimension kaganina, which is katong weakly acidic to alkalinic or neutral to alkalinic na soil. So usa pa ani kay ang surveillance, pag-survey if kani nabay anthrax diri, which is ginabuhat na sa ato ang Department of Health, Department of Agriculture, sa ato ang City Vet Office og sa kana nga mga opisina. So siya. So, wala ito mga opisina, mga government authorities or government offices nga naningkamot or dunay mga interventions nga gipahigayon para malikayan. Oo. So, usa lamang kato sa mga matawag nato nga epektibo nga mga pamaagi sa paglikay niini nga mao nga bakterya aside sa katong pagbabakuna. So, importante pod nga dunay surveillance, monitoring sa mga dapit no nga matawag nato high risk. So, sama sa giasoy na sa atong bisita karon katong weakly acidic to alkalinic nga mga klase o type sa juta or soil or yuta no. So, mo ka na mga higala. Since limitado na gud ang atong oras, so any kanang panapos nga mga impormasyon or summary sa atong topic karon anthrax aron mas mahinumduman, mas masabot gajud sa atong mga suking tigpaminaw. So sa atong segment karon ang ato yung maayo nga hinumduman is dapat tahuro nato kanunay ang ginatawag nga sudden death rule. Muna siya ang atong ginahimo kung naay hayop nga kalit mamatay, dili nato hikapon ug atong i-report dayon. Dili dapat nato itugot nga ang atong kabalaka sa kwarta mo patigbabaw sa atong panglawas sa publiko. Kay kung maunsa ang atong kalawasan, wala na mo dawat sa atong kwarta. Ang pagbaligya o pagkaon sa dili luwas nga karne makadaot jud ni sa tibuok komunidad. So, mao day na mga higala no, bottom line na dapat nga abdikta, alerto, oo no? Kung makakwanta nga, uy, kalit man nga namatay, kay 1 to 2 hours raw, once nataptan ni nga bacteria is mamatay gajud ang usa ka hayop, no? So, di na to hikapon, kay pwede ta, bisan pag watay mga samad-samad, open wound, diha, pwede man siya, katong malanghap na to, no? So, pwede gapon ta mataptan. So, likayan na nato, and then, atong i-report, i-report na to. Kung wala tay, ang kasagaran, no, kung mga ginagmay nga munisipyo, ang ato jud anang duulan is the Municipal Agriculture Office, kun mao, adto ta mag-seek or mangita og tabang, adto ta magpa-assist kung sa itong angay buhaton, kay kana sila, naman po na sila mga matawag na to nga ginabansay nga mga personnel nga mo'y makatabang na to panahon sa ingon ana nga mga sitwasyon. Any last message siguro or na may ganan i-shout out, i-greet before ta hingpit nga manamilit sa itong mga suking tigpaminaw? So, para to,
let's always be observant sa atong surroundings, be informed sa mga naitabo sa atong palibot, inana. And then, Salim? Dapat nga proaktibo ta sa atong pagpanalipod sa atong kalawasan. Kung mahimo ang atong mga kahayupan, atong pabakunahan og tarong sa ilang schedule, ug dili ta magpataka og tambal-tambal, dapat mo seek jud tag professional help. Yes, Ma'am Jem, wala na ba kay mga pangutana diha kay manamilit na ta. Okay, so okay na mi kay og magpasalamat sab ko no sa I hope sa mga naminaw na to karon kun doon yung mga pangutana basin pag mag-guest na po nato ni sila balik no. Magpasalamat na naman pud ta sa ngalan sa atong mga kaubanan diri sa Master Control si June Antegra, of course, di ang ato nga mga kauban sa production section, ang atong batanon ug tukahan nga si Aljun Malot, ang among the master nga si Dalia ulit at will, ug among number 1 nga magsisibya Roel Bugnos Jr. pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras. Thank you ka Miss Mikay sa atong panag-uban. Yes, magpasalamat usab ko Ma'am Jem no, daghang salamat sa tong nakauban karon nga mga vet med students sila Renzel, Fatima and Jennifer. Daghan kayong salamat no sa mga mahinungdanong impormasyon nga inyong gipaabot, gibutyag ngadto sa tong mga suking tigpaminaw. And of course, daghan kayong salamat kang Dr. Lutes Balala, ang professor nining mao nga subject no. Grabe ka mahinungdanon ang kining inisyatiba nga gihimo sa atong mga vet med students. And dako usab ang atong pasalamat, daghan kayong salamat Ma'am Jem diha sa Radyo Pilipinas Sugod, and sa atong mga master diha sila Aljon, Dalia og Ruel, ang mga dili basta-basta nga production staff sa RP Sugod. Daghan kayong salamat sa atong ligon nga panag-uban nining atong tulumanon na Tech Talk. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora alang sa programang Tech Talk. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo